Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Tila maagang penitensya ang patong-patong na sinuong ng ilang pasahero sa NAIA ngayong Miyerkules Santo. Kung kailan pa naman sila dagsa, saka naman napatid ang supply ng kuryente sa Terminal 2, kaya wala munang aircon. Sa Terminal 3 naman, binawasan ng upuan kaya ang ilang sundo sa sahig na lang na upo. Ang latest sa NAIA, alamin natin sa live na pagtutok ni Ian Cruz. Ian? Emil, Pia Atom, 3 beses nga na nag-fluctuate ang kuryente dito sa NAIA Terminal 2. Yun daw kasing napakataas na heat index ay itinuring ng kanilang mga circuit breaker na mataas na power load. Kaya nagkaaberya ang kuryente. Ang resulta, syempre, kalbaryo sa mga pasahero na init kanina. Gayun din yung mga empleyado. Mabuti na lamang walang na-delay o na-cancel na flights. Kumusta sa loob? Ano naramdaman nyo doon? Init. Panay ang paypay ng marami sa loob ng NAIA Terminal 2 ngayong hapon. Lumabas pa ang mga naka-check-in na dahil tila mas malamig pa roon. Basta mainit po. Marami pong nagreklamo sa loob na mainit. Super init. Kasi may ano daw may power interruption. Hindi naman namin alam kung anong reason, kung bakit nawala. Kaya pala medyo pawis-pawis din siya. Opo. Ang mag-anak na ito, galing pa namang Belgium at papuntang Bohol. It's really hot, yeah. Honestly, also we are not dressed properly to be inside. It will be better to have a short and flip-flops. Ayon sa Head Executive Assistant ng Manila International Airport Authority, nag-fluctuate ang kuryente nang ma-detect daw ng system na mataas ang power load. Kaya nag-trip ang breaker. Generator muna ang ginagamit para sa mahalagang functions ng terminal, hindi kasama ang aircon. It's really because of the heat index. Now, itong heat na to, trinato siya ng ating circuit breaker as a high power load. No? So because of that, nag-activate siya, dinisconnect niya yung ating linya ng kuryente, kung kaya't nag-kick in ang ating mga generator sets. No? Kahapon, 2 area na sa departure area ng Terminal 2 ang humina ang aircon, kaya pinuntahan pa yan ng Transportation Secretary kaninang umaga. At hanggang kanina, sakto pa ang lamig para sa kanya ng aming makausap. Kahit maaga pa lang ay puno na ng pasahero ang boarding area ng Terminal 2. Hindi naman masyadong mainit, bearable naman yung temperature, no? Pero siguro kailangan ayusin pa nga yan. Kasi itong mga aircon na to, mga lumang-luma na, no? Binati rin ng Transportation Secretary ang pagiging on-time ng karamihan ng flights noong nandun siya. 86.8%, no, ang on-time performance ng mga airlines, no. Terminals 1, 2, 3 and 4. And sana masustain natin to ngayong buong Holy Week, no. Very good, very efficient sa check-in, very helpful and friendly. Dire-diretso lang yung check-in namin. Inaasang madaragdagan pa ang mga pasahero na pumalo na sa halos 400,000 mula Palm Sunday hanggang kahapon. Mas mataas ng 30,000 ang mga departing kaysa arriving passengers. Tila kakalog-kalog na check-in area naman ang inabutan ng kalihim sa Terminal 4 na dating domestic airport. Dahil sa binawasang flights doon mula nang magkarigo doon sa terminal assignments ng mga eroplano. Pero ramdam pa rin ang dami ng nag-advance booking. Dapat mag-additional ako ng booking, additional yung ibang apo ko. Kumukuha ako ng ticket, wala na akong makuha. Sa Terminal 3 naman, mas konti na ang mga upuan sa departure area dahil sa ginagawang disinfection kasunod ng issue ng surot at taga. Kahit sa arrival area, pinawasan na rin ang mga upuan, kaya ang ibang nanunundo sa sahig na naupo. Okay lang, wala naman problema. No choice. Malamig pa. Malamig pa. Mga ilang minuto na lang, darating naman na. Sa arrival area kasi maraming nag-standby doon, no? Baka nga yung iba, yung mga ibang scammers. Sa departure, nagdadagdag tayo. In fact, Bagamat ngayon, ang inaasahang bulto ng pasahero walang imbudong nasaksihan kahit ang mga dumaraan ng immigration. Pia, bandang 3:30 na ng hapon nang mag-resume nga yung power dito sa NAIA Terminal 2 at sa ngayon ay patuloy na minomonitor ng Engineering Department ng MIAA ang sitwasyon hindi lang dito sa Terminal 2 kundi sa lahat ng mga terminals dito sa NAIA. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Ian Cruz.